Hello po. Magandang umaga po sa atin lahat. Ah, Eto po tayo na naman, tungkol na naman po sa kuryente, sa supply po ng Kanoreco. Kaya pala po tayo mahina na daw po ang boltahe ng Kanoreco dito po sa bayan ng Kapalonga. Tayo pala po ay inilipat na pala po, ibinalik pala po tayo sa dating substation na pala, nakakabit na pala po tayo sa Talubatid pala po uli. Kaya pala po ang kuryente natin ay mahinang-mahina na. Yung pong pag-aari po ng substation po ng Kapalonga at ng Santa Elena, dahil sa pagkakaalam ko po talaga, yan po ay para sa Kapalonga at Santa Elena, tayo pala po ay inilipat ngayon sa Talubatib. Kaya po yung substation po ngayon ng para sa Kapalonga at Santa Elena ay sulong-sulot po ngayon ng Santa Elena, yung substation po. Kaya po tayo ngayon nagsasakripisyo ng kuryente. Kaya pala po ang kuryente natin ngayon ay napakahina pong maigi. Yan po ang nakarating po sa akin na balita. Kaya ito po ay gusto ko rin naman pong ipaalam din sa inyo dahil po nga para malaman po ng mga taga-Kapalonga. Ayaw ko na lang po sabihin sa inyo kung sino po yung nagkwento sa akin dahil kilala po ninyo siya pag siya po ay binanggit ko po sa inyo. At kayo na po ang bahala kung bakit ganyan po ang nangyayari ngayon sa ating kuryente dito sa Kapalonga. Katulad po kahapon, ang kuryente po kahapon ay umabot po, nakita naman po ninyo doon sa aking kuha kahapon na video, nag-abot po ng 171 po yata, 170. Ganun nga po. Hindi na po halos tumataas yung kuryente. Halos ayaw na nga pong umandar ang aircon, ayaw na pong umandar ang mga kung ano pa pong appliances, katulad po ng mga ventilador, yung ilaw nga po, pakurap-kurap. Katulad na lang po nung anak ni Kagawad Manny Haku, nagdala daw po ng labahan doon po sa laundry, diyan po sa sentro. Nagpalaba daw po siya. Pero ang nangyari po ay hindi po nalabhan yung kanyang damit at gawa ng yung pong kuryente nga raw po ay napakahina at ayaw na nga raw po umandar ng kanilang machine. Ngayon po, ay ako'y nakapag-less-less ngayong umaga, hindi ko naman sinasadya, ako'y nakarating doon sa may Globe, papunta po sa aking kumpare po dyan, at ako po inibig na sabi ko makikipagkwentuhan. Nadaanan ko po ngayon yung Globe na nag-aandar ang generator. May nakapagsabi naman po sa akin, tinanong ko na bakit ka po nag-aandar po ang generator ng Globe. Ay ganun nga daw, mahina nga ang kuryente, siguro naghihirap na nga. Yun na nga po sinasabi ko baga po sa inyo na kapag mahina po ang kuryente, apektado na po yung ating internet, yung ating communication, gawa ng naghihirap po yung mga aparato. Kung sa tao po baga po ay kung kaya mo ay 100 kilo, pero mong kinargahan ka ngayon ng 150 kilos, hindi mo na kayang itulak o ibuhatin. Kaya yun po ang nangyayari, humihina ang signal. Kaya ang Globe po, nadaanan ko po kanina, ay nag-aandar ang generator. Ay ang dami po yung yung pong mga gumagawa ng yelo, sabi po nila, yun daw pong kanilang yelo na ginagawa ay 3 araw. Minsan naaabot pa rin po ng 4 na araw bago tubigas. Aba, ay di paano paano naman nakako yan? Kawawa rin naman pala kako kakapagtinegosyo lang pala ng mga tao yan hindi pa makapagnegosyo gawa ng hirap na ang kanilang mga freezer na gumawa ng yelo. Ngayon po, balik po tayo doon sa substation. Yung pong substation na pag-aari po ng Kapalonga at ng Santa Elena ngayon po ay sulong-sulo daw po ngayon ng Santa Elena. Doon po sa kwento sa akin, yun po ang sabi. Sabi po nila. At ang Kapalonga nga po ay inilipat daw nga po uli
sa Talubatib. Kaya naman po tayong mga taga-Kapalonga, tayo po ang naghihirap ngayon sa kuryente. Ngayon po, dati po noon ay napakalakas ng kuryente natin. At ang kwento po sa akin, kaya raw po tayo inilipat ngayon daw sa Talubatib, gawa ng yung substation po ay meron po tayo mga tinatawag na hindi unbalance na po yung substation, kaya naapektaran daw po ang labo, diet, kung ano para po yun ang kwento po sa akin. Kaya daw po tayo inilipat ngayon sa Talubatib. Pero bakit naman po ganoon? Para baga po ang nangyari tayo ang isinakripisyo naman ng maigi. Yun po ang kwento sa akin. Kaya po ang balita ko, sabi ko nga raw nung nagkwento na parang aabutin daw po yata tayo ng 1 taon na ganito. Bay, sabi ko, pagkakako inabot tayo 1 taon na ganyan, kako baka ubos na lang ng appliance ng tamatagkapalong gawa na masisira kako, gawa ng sa sobrang hina ng kuryente. O yan po ang nakarating po sa aking balita. Kaya ito po, nagawa po ako ng vlog kasi gusto ko pong mai-ano sa inyo, maibalita sa inyo. Alam po niyo kasi sa totoo lang po, ang Kanoreko po bago po nagkaroon ng Kanoreko ang Kapalonga, ang tatay ko po ang siyang kauna-unahan pong naging board of director ng Kapalonga. Sino-sino po ang naging director po ng Kapalonga? Yung tatay ko, si Jake Gosilatar, si Jimmy Gonzales, Barameda, si Parali, Ohas, at saka sino pa ba po? Okay po, si Balse, ito. Yan po ang mga naging board director po. Yung pong mga naging nakalipas pong mga board of director po, ay ang naging problema po nila noon ay ang linya po natin noon, ipinagawa po tayo ng brownout. Kasi noong mga panahon po noon nila, ang linya po natin ay nagdadaon po sa gubat. Sa gubat. Kaya kaunting masablayan lang po ng mga palapa, kung ano, mga ng kahoy, nagkakaroon na po kagad po tayo ng brownout. Ngayon po, nang maging medyo maganda na po ang mula po noong dito na nga po pinadaan sa main road ang ating linya, umayos na po yung ating kuryente, medyo nabawas-bawas na po yung mga brownout, na ganyan. Ay dahilan na diyan na po nagdadaan sa main road ang ating pong linya. Kaya po, ang ating kuryente noon, mga panahon noon, ay napakalakas po ng kuryente natin noon. Pero, ang problema po natin ay permin brownout. Gawa na nga lang po, sinasabi ko nga po, magkaroon lang po ng konting hangin, ulan, nagba-brownout kasi yung pong linya po ng Kanoreko, nasasablayan po yun ng palapa. Pag nasablayan po ng palapa yan, ay automatic po yung nagtitrip off na po kagad yan. Kaya yan po brownout na. Ngayon, hahanapin naman po ng layman kung saan po nagkaroon ng problema. Minsan po, nasa tuktok ng bundok. Yung bundok naman ngayon, ay aakyatin mo dahil walang daan pa po nun eh. Hindi pa po nun kasi dinadaan pa po nun sa kalsadang maigi nun ang mga linya. Kaya yun po, napakahirap hanapin nun ang trouble. Ay ngayon po naman, palibas at nasa main road na, pag nagkaroon ka ng problema, nakikita po kagad ang problema kung saan po nagkaroon ng problema para maayos po kagad ng mga kinauulan. Katulad po niya, mga layman na yan. Yan po. Yan po sinasabi ko sa inyo. Yan po ang nakarating po na balita ngayon lang dahil naikwento po sa akin na kaya pala po tayo ay nagdudusa ngayon sa kuryente, tayo pala po ay inilipat pala sa Talubatib. Hindi ra pala po tayo ngayon nakakabit sa yung parang yung substation po na para sa Kapalonga at Santa Elena ay hindi na pala po tayo ngayon doon nakakabit. Kaya pala po ang kuryente natin ay pagdating ng gabi inaabot ng 170, minsan po 165, ganyan po ang kuryente. Kaya tayo po nagsasakripisyo. O ito po ang nangyayari sa atin ngayon. Kaya kawaawa permi nila ang Kapalonga, api-api nila ang permi ang Kapalonga. Sana naman po sa mga taga-Kanoreko, bigyan naman po ninyo ng konting action po naman sa Kapalonga. Bakit mo ganyan ang
ang nangyari po ngayon. Kaya ito po, inaalam ko po sa inyo na dahil ito po ikwento sa akin, kilala po ninyo siya at hindi ko lang po babanggitin kung anong pangalan niya. Yun po ang ano at alamin na lang din po ninyo kung totoo po yan na tayo po ay inilipat nga sa Talubatib. Kaya po sobrang hina po ngayon ng kuryente natin. Yun lang po at maraming salamat po sa inyong lahat.